Sa video nga na to ay mapapasyalan natin ang Kapusuan Waterfalls. Makakaligo din tayo sa mainit hot spring. Kaya kapag may camera, kaya yan! Na galing sa aktibong bulkan ng Mount Soryo na nag-irap noong taong 1939. Makikita din natin dito ang nakakaibang kalikasan at ilog na pwedeng gamot sa mga sakit o kati-kati. Magandang paliguan yan kasi nakakagamot siya kahit anong kati-kati. At syempre masusubukan din natin ang magluto gamit ang kawayan. Pero bago lahat yan, simulan muna natin ang kwento dito. Kaya samahan nyo kami habang tinutuklas namin ang napakagandang isla ng Biliran. Sa kasalukuyan nga ay nandito pa din tayo sa isla ng Biliran. Hapon na nga nang maisipan namin gumala at pumunta sa ilog. So what's up sa inyo guys? So nandito pa rin tayo sa bayan ng Biliran. And ngayon guys, naisip namin ang magluto dito sa kawayan. And dito sa area namin ngayon ay dito naliligo ang ilang mga kabataan. Dito sila nagchichill, dito sila nagpapalamig kung mainit ang panahon. At ngayon nandito tayo para magluto at magluluto nga tayo dito sa kawayan. Ayan, magluluto tayo dito ng bigas. At syempre magluluto din tayo ng ulam natin. Ang ulam natin ngayon ay manok at lahat ng to idea to ni Tico. Gusto niya ipakita sa atin kung gaano siya kagaling magluto daw sa kawayan. Sana hindi maging epic fail itong gagawin namin. Pero ngayon, enjoyin muna natin itong moment na to. Kasama pa rin yung tropa natin, nakilala natin sa last video natin. And syempre si Tico kasama natin ngayon. And tara, simulan na natin to. Cheers! Kawayan baby! Let's go! First time ko gawin to, ang mapagluto sa kawayan. Hindi ko alam kung maluluto ba talaga siya. Pero dahil nga idea lahat to ni Tico, sinabayan ko na lang ang trip niya. By the delta, there's a river that runs both ways, and the cypress alleys go on for days. If you want to. Ito yung mga sangkap para sa lulutuin naming ulam. Naisipan namin na gumawa ng adobong manok sa kawayan. In the summer, I'm out there fishing. When the catfish is ready to bite, and when the nets are filled with crawfish, it's a sight. So guys, ito na yung ulam natin ngayon. Ito na yung manok. At nilagyan natin ng toyo ng suka. At nilagyan din natin ng onting asukal. And tingnan natin kung ano magiging resulta nito. Sana maluto yung manok. At ngayon lulutuin natin siya gamit ang kawayan. At samahan nyo kami dito habang ine-enjoy namin ang kalikasan dito. Nakakatuwa kasama ang dalawang batang to. Napaka-madiskarte sa madaming bagay. Dito nga ay naghahanap sila ng kahoy para maging lutuan. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days. Ito yung sinasabi kong napakasimpleng pamumuhay. Malayo sa maingay na lungsod. Kaya kung papapiliin ako, dito ako mamumuhay sa payapa at tahimik na probinsya. Tamis? Tamis? Super tamis. Like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Maapaw na yung adobo. Kuya, painain mo. Guys, maapaw na yung adobo namin. Kuya, painain mo ito. Hinaan nyo apoy, hinaan nyo. Sayang yung tabaw. Kaya nga, natatapon yung sabaw, sayang. Yan. Wow, ang galing naman. Malapit na maluto yung sinaing namin guys. At ngayon naluluto na rin, kumukulo na rin tong adobong manok. Halik ka nga. Pero umaapaw yung tubig. Kaya Chris, halik ka nga. Bakit? Butas? Ba't na butas? Hindi yan butas. Akala ko butas na eh. Nakaka-amaze lang na ma-experience to. First time ko to ma-experience. Hindi ko, ewan ko kung ilang beses na na-experience. Ikaw, nagawa mo na ba to boy? Hindi pa. Hindi pa? Ngayon lang din?
nakakatawa ng Ang experience dalawa ko. ko na to, pangalawa. Pangalawang beses mo ito ginawa. Oh. Sana hindi mag-epic fail. Kaya tingnan natin kung ano magiging resulta. Yan, matagal yan maluto. Medyo kinakabahan na kami dito dahil nga dahan-dahan nang nabubutas yung kawayan. Guys, feeling ko magiging epic fail itong ginagawa namin. Kasi yung kawayan, medyo nasusunog na. Medyo problemado na si Tico dito. Kasi parang nasusunog na nga yung pinagmamalaki niyang kawayan. Flashback. So maluluto yan. Ha? Maluluto yan. Oo. Pero mamaya. Sunog na ba? Sunog na? Gulo-gulo na. Kumukula na. Yun o. Kita niyo guys. O, tingnan yung luto ni Tico, guys. Tingnan na yung luto ni Tico. Oh. Oh. What the hell? Epic fail. Epic fail. yung layo namin sunog. Kaya, Sabi na guys. Sunog yung layo. buti na lang may manok. Pero nakakain pa naman siya ng onte. Ano, nakakain naman siya. Hindi naman siya, ano, hindi sa, tawag na to. Hilaw, hindi na hilaw, masarap pa rin. Tikman natin yung manok. Yung manok na luto, masarap. Pwede na. Guys, bye-bye. Punta na tayo sa next destination. Kaya tara. Pagkabukas nga ay tuloy na naman ang adventure natin. At ngayong araw ay mapupuntahan namin ang Kapusuan Waterfalls at Mainit Hot Spring, mga sikat na tourist destination dito sa Biliran Island. What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. Maligo sana kasi kala ko pang chill. Hindi pala. Ano ba tayo? Kaso yung ilog dito, guys, lasang ano, may sulfur. Kaya kakaiba yung lasang suka. And mahapdi siya sa mata pag maliligo kayo. Pero gamot din daw sa mga sore eye, sa mga kati-kati, sabi ni tatay. Napakaganda tignan ng tubig dito. Pero may kakaibang lasa ang ilog na to. Dahil nga daw ang tubig na to ay nahaluan ng sulfur. Lasang suka at napakasakit sa mata ng tubig dito. Pero nga dahil dayo kami at first time naming maranasan to, hindi na namin pinalagpas ang pagkakataon na to. This time I know we're really through. But I'm never giving up on you. I'm never giving up on you. I'm never giving up on you. And now I'm going. Ano wala? Ulog! Ah, kainom ko. Ang pangit na lasa. Sabi. Dapat ganyan yung lasa ng ano dyan? Sulfur yan. Ay, sa sulfur. Galing sa dugan.
Kaya yung lasa parang lasang suka. Oo, gamot yan eh. Ay, gamot to? Pag naiinom siya, okay lang. Okay lang. Naiinom ko kasi. Okay lang, okay lang. Sa mga Marami bang kapit- naliligo dito tayo? Dami. Lalo na pag summer na Yung ano po doon, yung pool sa loob, meron din. mga ilang minutes po lakarin? Mga 30 minutes. 30 minutes. Pero madali naman siya punta. Madali pag pupunta rito. Pero ito yung tubig dito, sulfur. Oo, ganun din yun. Isa yan. Gandang paliguan yan. Kasi nakakagamot siya. Kahit anong kati-kati. Gamot sa mga kati-kati. Oo. Kurikong. Pwede yan. Talaga? Sumasugat. Sa mga sore eyes, mga ganun. Sore eyes. Diba, may sore eyes ka. Puntahan mo lang yan. Isang that you said when I pledged you my time. You would never get out of my head. So, walang ibang daanan. Kailangan na naman natin tumawid ng ilog. Pupuntahan natin yung isang falls dito, guys. Oh, di naman namin sasabihin na tumaing eh. Iwan muna natin siya para makapupo siya. Ito na guys. Ito yung parang yung dinaanan namin papunta ng ang tawag nun? Saob Falls. Parang ganun din, Pero no? minus yung tinatawid yung tubig. Oo. Ito, ano, boy. Ang pangalan mo nga? Mande. Bandy! What's up, Bandy? Let's go! From all you young rounders, the story I'll tell of the promise of heaven and the warning of hell. Take heed. Napakainit guys kasi tanghaling tapat. Pero ngayon papunta kami sa Kapusuan Falls. At ito na nga siya. Nandito na pala. At napunta na natin ang Kapusuan Falls. Whew. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung nasan tayo ngayon. At gusto ko ipakita sa inyo yung falls na yan. Hugis puso ang falls na to. Kaya tinawag tong Kapusuan Waterfalls. Solid ang falls. Guys, nandito na tayo sa Kapusuan Waterfalls. At kaya sa tinawag na Kapusuan dahil yung dulo nito ay hugis puso. Ipapakita ko sa inyo kung bakit tinawag sa Kapusuan Falls. Maligo kahit napakasakit sa mata yung tubig kasi nakakainganyo tingnan, and tara, liguan natin yan. Madami na tayong napuntahan sa bayan na to. Hindi mo lubos na maiisip na sa maliit na isla na to ay napakadami palang naggagandahang kalikasan dito. At ngayon nga ay nasa puso tayo ng kagubatan. Napakatahimik at napakapayapa dito. Trees are dancing while the spring's still here. They don't make haste cause they know what's coming. We try to wash away our broken years, but it's so hard in the cold summer. Hapdi sa mata. Grabe. Sobrang hapdi sa mata yung tubig. Ito yung ano sa sulfur kasi medyo kakaiba lang yung tubig niya, medyo mapdi sa mata. Pero malamig naman, pero lasa kakaiba at mapdi siya sa mata, guys. Hindi ko alam kung kakayanin nyo kasi ako medyo sensitive din yung ano ko. Kaya medyo nasasaktan ako. Pero tara, ligo pa tayo. Enjoy natin yan kasi sayang din naman yung moment. Minsan lang to. Kaya tara. Oh my love,
You're such a fragile thing, I know. And with the winter comes the ice, the snow. Habang pinagmamasdan ko ang napakagandang kalikasan dito, marami ang pagpapasalamat ko sa Panginoon na binigyan niya ako ulit ng pagkakataon na makita at madiskubre ang mga likha niya. Don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying when I say Sa pagbaba namin ay dumaan muna kami dito sa May Init Hot Spring. Isa to sa mga puntahan ng mga turista dito sa bayan ng Biliran. Dahil nga sa ilog na to ay naghalo ang malamig at mainit na tubig galing sa bulkan. Ang spring na to ay nagmula sa Mount Suryo, isang aktibong bulkan na nag-erupt noong taong 1939. At ngayon nga nandito tayo para ma-experience kung gaano nga ba kainit ang tubig dito. Kaya, kapag may camera, kaya yan! Ang init tayo. Kaya ba? Dahan-dahan lang man yan. Grabe, iba ang init ng hot spring dito. Literal na para ang niluluto sa init nito. Pero pag naka-adjust na ang katawan mo, ay makakaya mo din ang init nito. Init! Nawag mo na sino. Hindi pa diapol ay. Init. Ayun o. Ang galing. Wah, pero ang init nga. Kaya mo? Laom? Hindi, wag mo. Dandahanin mo lang. Grabe ang experience na to. Sa mga gantong bagay ay nakakatuwa talaga. Isa na namang journey na hindi ko makakalimutan kailanman. Ang mga pagkakataon na katulad nito ay may malaking epekto sa akin at kung sino man ako ngayon. Kinikilala kong isang malaking biyaya mula sa Panginoon. Like this no more. Most my life been waging war. Till I found peace, I could have swore. What she did shook me to the core. I ain't gonna live like that no more. So guys, nakabalik na tayo dito sa bahay Jeep ni Kuya Entet and mag-iikot na tayo ulit dito sa bayan ng Biliran. Kaya abangan nyo na lang kami sa mga susunod natin journey, sa mga susunod na lugar. Pero ngayon, nandito tayo sa tabi ng kalsada, dito sa may mainit hot spring, and palipat na kami, papunta na kami ng Nabal, yung pinakasentro nitong bayan ng Biliran. Kaya abangan nyo kami doon sa Nabal, ewan ko kung city na ba yan. And pupunta tayo sa Little Baguio na tinatawag nila dito sa bayan ng Nabal. Kaya abangan nyo kami sa mga susunod natin journey and kita-kita tayo kung saan man tayo parating. And hindi lang dito sa bayan ng Biliran, syempre may mga pupuntahan pa tayong lugar. Sa pag-ikot natin dito sa Pilipinas, napakarami nating lugar na napupuntahan. Pero for the meantime, nandito tayo sa bayan ng Biliran para maikot at matuklasan ang napakadaming magagandang tourist attraction na pwede nyo mapuntahan at mapasyalan dito sa bayan ng Biliran. Kaya abangan nyo kami guys sa mga susunod natin journey. And kita-kits soon. And kung magkita man tayo sa daan, peace out sa inyo. Ingat po kayo lagi. And salamat sa panonood and salamat sa pagsuporta sa channel na to. Kaya peace out guys. Peace. Para din bukid nun ah. Para ating nasa bukid nun. Kaya Jezreel, parang bukid nun din dito eh no? Yung mga bukid ba? Tingnan mo. Grabe yung bukid dito guys oh. Nagawa yung bundok dahil sa Grabe, ang ganda. Ang ganda talaga ng mga bukid dito sa Biliran. Kaya napakadami din ditong Anaya Falls, no? Kasi dahil sa mga bukid din, no? Solid. Pagod ka na sa hot spring. Masakit sa katawan. Hindi ako naligo. Sabi Jess, hindi ko na mainit. Pagtalon ko, gumagawa pa nga akong masakit. Nasunog ko to. Nasunog yung atang mo sa init. Will I ever feel this light again? When I
thought